Walang emosyon ng mukha na nakatayo ngayon ng isang babaeng may hawak na baril at tila handang-handa na sa lahat ng pwedeng mangyari sa kanya. Pinapalibutan nito ng mga taong may iba't ibang uri ng armas. Nagtataka siya kung bakit bigla naman yata siyang naging target ng mga kaaway ng lalaking binabantayan niya. Pero mas lalo siyang nagtaka dahil hindi naman yon ang mga taong nakita at nakaaway niya noong mga panahong muntik ng patayin ng lalaking binabantayan niya. Naisip niya na baka ibang kaaway ito, kaya naman inihanda niya na lamang ang sarili at ang baril na kanyang hawak. Hindi kami kaaway, Mia. Andito kami para sunduin ka at bumalik na sa organisasyon. Sobrang gulo na ngayon ng mafia world simula nung bigla ang pagkawala mo. Ano bang nangyari? Tila yata may mga plano kang hindi namin alam. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi niyo. At wala akong natatandaan na galing ako sa isang mafia world. Baka nagkakamali kayo ng pinuntahan. Inis, ngunit walang ganang sagot nito na siyang ikinatahimik ng mga nakapalibot sa kanya. Hindi alam ng buong organisasyon na ang mafia queen nila ay tuluyan ng nawala ng alaala. Pagkatapos nitong mabaril sa huling misyon, na inakala ng lahat ay patay na ito. Ngunit labis naman ang pagkatuwa ng karamihan sa organisasyon nang malaman nilang ang queen nila ay buhay pa at siya ay si Mia Cole Flores. Kilala siya bilang isang black aura na kung saan lahat na nakakalaban nito ay hindi pinapalagpas ng buhay. Kaya naman labis siyang hinahangaan, hindi lang dahil sa maangas at maganda ito, kundi magaling din itong humawak ng baril at ng kahit ano pang sandata. Tapos na ang pagpapahinga, Mia. Bumalik ka na. Kung di ka pa babalik ngayon, baka tuluyan ang bumagsak ang organisasyong ikaw mismo ang nagpalago at nagpatayo. Wika ng isang babae na si Leia. Dating kanang kamay ni Mia noong mga panahong buo pa ang memorya niya. Hindi sumagot si Mia at nanatili lamang nakatayo habang walang emosyon na mukhang nakikipagtitigan kay Leia. Hindi ko nga kayo kilala. Umalis na kayo at wag na ulit kayong babalik. Pero, isang hakbang niyo pa. Lahat kayo babagsak dito. At wala akong pakialam kung mamatay man kayo or kahit ano pa mangyari dyan sa organisasyong sinasabi mo. Hindi ko kayo kilala. At hindi rin ako interesado sa mga pinagsasabi niyo kaya please lang. Wala akong ideya kung ano nangyari sa'yo. Pero sana, pumasok dyan sa puso mo ang responsibilidad na iniwan mo. Una na kami. At sa susunod na magkikita tayo, inaasahan kong maayos na yung pag-iisip mo. Galit at tila ba may halong lungkot na sabi ni Leia. Ngayon niya lang kasi nakitang gano'n ng mga sagot at inasal ng queen nila na kaibigan niya. Na ngayon ay ibang-iba na. Nagtataka rin siya. Kaya inutusan ng ibang kasamahan na imbestigahan kung ano talaga ang totoong nangyari sa barilan at sa pagsabog ng dating underground nila. Pagkatapos kasi ng pagsabog na yon, hindi man lang nila nakita ang katawan ni Mia. Kaya naman laking tuwa sa kanila nang makita itong muli. Ngunit ayon sa sagot ni Mia, iniisip ni Leia na baka nagkaroon ng amnesia ang kanilang pinuno. Hindi niya rin alam kung sino ang utak ng barilan at pagsabog na yon. Samantala, walang pakialam naman si Mia na inayos ang baril niya saka sumakay sa motor nito. At mabilis na tinungo ang binatang binabantayan niya na nasa opisina pa hanggang ngayon. Ilang minuto na makarating ito sa office, naglakad dito papasok at tila wala sa sariling tinatahak ang opisina ng binata, kung saan nagtatrabaho ito bilang isang CEO ng isang sikat na company. Ngayon ka na nga lang pumunta dito para sunduin ako, late ka pa. Sinasayang mo lang ang oras ko. Anang isang matipunong lalaki na salubungang kilay na nakatingin sa pagpasok ni Mia. Siya si Vince Montenegro, ang lalaking binabantayan ni Mia dahil palagi na lang may gustong pumatay sa binata. Dahil sa yaman at inggit dito, isa ring miyembro ng mafia si Vince. Pero simula nung malaman niyang nawala ang mafia queen ay naging inactive na muna ito at kumuha ng bodyguard para sa sarili niya. At isa pa, hindi niya pa kasi nakikita sa personal mafia queen kaya wala siyang idea kung ano talaga ang itsura nito. Ang alam niya lang, magaling ito sa lahat ng uri ng sandata. Hindi mo ako driver. Andito ako bilang bodyguard mo, hindi bilang driver mo. And you're talking back.
Ginawa kitang bodyguard para bantayan mo ako araw-araw. Hindi para hintayin ka lagi kung kailan mo ba ako. Saan punta mo? Tanong nito na mapansing tinutungo ni Mia ang pinto sa labas papunta na opisina niya. Sa labas? Gagawin mo sa labas? Ang bodyguard nasa labas, hindi nasa loob. Pumasok lang ako kanina para tignan kung buhay ka pa and buhay ka pa naman. Buhay na buhay. Walang ganang sagot ni Mia na siyang ikinaigting ng panga ni Vince. Napabuntong hininga na lamang ito hanggang sa tuluyang makalabas si Mia sa office niya. Paupo na sana si Vince sa upuan niya nang may kung anong bala ng baril ang tumama sa may glass niya dahilan para mabasag ito. Mabilis namang napayuko si Vince at kinuha ang baril na nasa ilalim ng desk niya. May soundproof ang office niya, kaya naman kahit sunod-sunod na siyang binabaril sa loob na nanggagaling sa kabilang building, hindi pa rin ito naririnig ni Mia. Napamura si Vince nang may mapansing galo sa kanyang kanang braso. Hindi niya ito ininda, pero nung pagtayo niya, naisip niyang tatamaan siya ng bala. Ngunit ginawa niya pa rin para magpunta sa pinto. Laking gulat na lang niya nang mapansing nasa unahan niya na si Mia. Hawak ang baril at asintadong kinakalabit ang gatilyo habang nakatutok ang baril nito sa kung saan galing ang pagbaril kanina. Walang pakialam si Mia kung ilang bala pa ng baril ang maubos sa mga yon. Ang mahalaga lang sa kanya, tuluyang mapatay kung sino man ang may gawa nun sa amo niya. Wala na sila, umalis na tayo. At paano mo naman nalaman na wala na sila? Andun ka ba? Hindi ka na binabaril, di ba? Di wala na. Malalaman mo naman andyan pa sila kung may babaril sa'yo ngayon at mamamatay ka. Pabalang na sagot ni Mia dito na siyang ikinainis ni Vince. Mauna ka na, may mahalaga pa akong dadaanan ngayon. Paano yung sugat mo? Kaya ko na ang sarili ko, kaya mauna ka nang umuwi. Okay. Hindi ka man lang ba mag-aalala sa akin? At talagang okay lang ang sagot mo? Malayo sa bituka ang sugat mo. Malaki ka na rin, kaya kaya mo na ang sarili mo. Sige, alis na ako. Hindi na nakasagot pa si Vince dahil mabilis itong iniwan ni Mia. Dahil sa mga nangyari kanina, pumunta si Vince sa mga kasamahan nito sa mafia para alamin kung kaninong bala ng baril ang ginamit sa pagpatay sa kanya. Oh, may nangyari ba? Killer? May sugat ka yata. Ano, may gusto na naman bang pumatay sa'yo? Tanong ng isa sa mga tauhan nito nang makarating siya sa organisasyon nila. Kilala niyo ba kung kaninong bala ng baril to? Hindi ito ang balang ginamit sa akin nung muntik na rin ako mamatay dahil sa pagbaril sa akin. Alam niyo ba kung saan galing to? Sa ganitong klase ng bala ng baril, imposibleng may iba pang gumamit nito bukod sa Mafia Queen. Ang Mafia Queen lang ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng baril. So ibig sabihin lang nito, hindi tuluyang namatay ang Queen at buhay pa ito. Ang tanong, sino ba talaga yan? At ba't gusto kanyang patayin? May nagawa ka bang pagkakamali sa kanya? Imposible. Patay na ang Mafia Queen. Diba? Paano siya mabubuhay pagkatapos ng nangyari? Ako mismo ang nag-utos sa patay ng Mafia Queen at saksi kayo lahat doon. Baka nakakalimutan mo, killer. Hindi kami sumang-ayon sa plano mong yon. Dahil labag sa amin, na-traitor rin ang kakampi namin. Oo, galit kami kay Queen. Dahil na rin sa pangingialam niya sa lahat ng bagay. Pero hindi pa rin tama na ipapatay mo siya, di ba? Ano ba kasing problema mo sa kanya? Hindi mo pa nga siya nakikita sa personal tapos pinapapatay mo na. Ang malala pa, sa sobrang galit mo sa kanya, umabot na sa sukdulan. Tama? May personal na galit ka ba sa kanya? Dahil siyang pumatay sa mama at papa ko. Yun ang sinabi sa akin ni Kuya. Pinatay ni Queen ang magulang ko para makuha niya ang kumpanya ng mga mafia. Pero nabawi na yun ang kuya mo, di ba? Nakaganti ka na. At sa pagkakaalam naming lahat, ang organisasyon na binuo ng Mafia Queen ay unti-unti nang bumabagsak. At sa tingin ko, may iba pang tao ang gustong pumatay sa iyo gamit ang bala ng Mafia Queen na yan. Hanggat di nakikita ng sarili kong mga mata ang pagkamatay niya, hindi ko siya mapapatawad. Walang nagawa ang mga kausap ni Vince kundi ang hayaan na lang ito sa gusto nitong mangyari. Namatay ang mga magulang ng binata at ang alam nito ay si Mafia Queen na may gawa ng lahat ng yon. Kaya labis na lang ang galit niya dito. Umuwi ng bahay si Vince na tila pagod at wala sa sarili. Nang makarating ito agad, pumasok ito sa loob at inikot niya rin ang kanyang paningin
sa pagbabakas sakaling makikita niya si Mia. Ngunit ni anino ng dalaga ay hindi niya makita. Pinagwalang bahala niya na lang ang lahat at hinintay si Mia na bumalik. Nanatili itong nakaupo sa sofa habang galit na hinihintay ang pagbalik ni Mia. Hindi niya rin inaakala na mag-aalala siya kay Mia na ganon. Na isa lamang itong bodyguard pero kinakabahan siya dahil wala pa rin ito hanggang ngayon. Hindi niya rin maitatanggi na may angking ganda si Mia at bukod doon magaling ito sa pakikipaglaban. Samantala, si Mia ay walang awang nakikipaglaban sa mga grupong naghahanap ng gulo sa palaruan ng billiards. Sakto din kasing andun siya noong maghamon ng mga grupong yon. Hindi siya gumamit ng kahit anong sandata dahil iniwan niya ito sa motor niya. Nakipaglaban siya ng mano-mano at mabilis niyang natalo ang mga ito. Naniminsan ay hindi man lang siya natamaan. Pagkatapos ng gulong nangyari, inisip na lang ni Mia na exercise lang ang lahat ng yon at naisipan na lang niya umuwi. Pagod at tila wala sa sarili na tinadyakan niya ang pinto para bumukas. Dahil sa ginawa niyang yon, gulat niyang nakita si Vince na nakaupo sa sofa. Nagulat din sa ginawa niya. "You're late again." "Alam ko. Gawain ba ng isang babae umuwi ganitong oras? Ang sabi ko, mauna kang umuwi. Hindi ko sinabing late kang umuwi. Paano na lang kung napahama ka? Ipapalibing pa kita. Next time, kung uuwi ka ng ganitong oras, just make sure na walang ibang taong mag-aalala sa'yo." "Ingay mo, dinaig mo pa yung nanay ko kung magsermon. Hindi ako mapapahamak at lalong hindi ako papayag na mamatay ako. Masyado pang maaga para makapagkita kay Satanas." "Bahala ka nga. Kumain ka na ba?" "Busog ako, Mr. Montenegro. At wag mo na ulit akong kakausapin na para bang hindi mo ako bodyguard. Kakasuka. Pakiramdam ko tuloy gusto mo ako eh. Grabe, nag-aalala ka sa akin? Ha, ang astig ah. Boss, nag-aalala sa bodyguard niya? Ang laswa? Pwede ba? O sasabihin mo yan, maglagay ka naman na reaksyon sa mukha mo. Nakakatakot ka. Di ba uso ang ngumiti sa'yo? Kung sa'yo lang din naman ako ngingiti. Next time na lang kapag wala na akong choice. Sige na, Mr. Montenegro, matutulog na ako. Good night." Hindi naman kumibo si Vince at sinundan lang ng tingin si Mia sa kwarto nito. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at doon niya rin napansin na matangkad pala si Mia. Hindi niya tuloy mapigilan na titigan ng hubog ng katawan ng dalaga na meron ito. Nang mapansing masyado na siyang nakatitig, mabilis niyang iniwas ang tingin saka tumungo sa ref para kumuha ng tubig. Maraming nagsasabi, lalo na ang mga kasosyo ni Vince, na posibleng ma-inlove siya sa maganda niyang bodyguard. Ilang buwan na rin na nakalipas simula nung kinuha niya si Mia bilang bodyguard niya. Kaya niya naman ang sarili niya pagdating sa mga kaaway, pero hindi niya maiwasan na baka mapahama kapag masyado siyang kampante kapag siya'y mag-isa lang. Gayon, ay baka nga alam ng kasamahan ng Mafia Queen na siya ang may pakana ng lahat para patayin ang Queen ng Mafia World. Kahit alam niyang patay na ang Mafia Queen, hindi pa rin mawala sa isip niya kung bakit pinatay nito ang mga magulang niya. Nang dahil lang sa kumpanyang meron sila. Kasi kung tutuusin, labas ang kahit anong pagmamay-ari nila sa buhay ng isang Mafia Queen. Doon din pumasok sa isip niya na baka may nag-utos dito para ipapatay ang mga magulang niya. Pabagsak na nilagay ni Vince ang baso na may tubig sa mesa. Saka naglakad patungo sa kanyang kwarto upang magpahinga. Si Mia naman ay tila ba parang may kung anong mga anino ang bigla-bigla na lang pumapasok sa isip niya. At sa pag-aakalang panaginip lang lahat ng ito, napabangon siya. Naramdaman niya ring sumakit ang ulo niya kaya tumayo ito para uminom ng gamot. Kinabukasan maaga siyang nagising para maghanda ng makakain. Nagtataka siya kung bakit walang yaya sa bahay ng amo niya mag-isa lang naman ito. "Ang aga mo nagising ah," ani Vince habang pababa ng hagdan. "Binabangungot ako eh." "Siya nga pala, maligo ka na at magbihis, may pupuntahan tayo. Dalian mo ah, ayoko sa mabagal gumalaw." "Eh di sana kagabi pa lang sinabi mo na may lakad ngayon. Para nag-ayos na ako, di ba? Ang dami mo reklamo, dalian mo na." Mabilis na nagbihis si Mia kaya naman mabilis din at agad itong bumaba ng hagdan. Pagkababa niya, tuluyan na silang umalis para magtungo sa pupuntahan nila. Si Mia ang nagdala ng sasakyan.
Malakas kasi ang kutob niya na para bang may kung anong hindi magandang mangyayari sa kanila. Maigi siyang nagmamasid habang nagmamaneho. Ramdam niya rin ang kung anong sasakyan na meron sa likuran nila na kanina pa sunod ng sunod sa kanila. Dahil doon, mabilis na naalarma si Mia at mas binilisan pa ang takbo ng sasakyan na mas ikinagulat naman ni Vince. Ramdam ni Vince na tila ba lumilipad na ang kotse nito sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Mia dito. Pigil hininga at tila ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa nangyayari. Napapapikit na lang siya kapag napapansing parang mababangga sila. Napapitlag naman ito nang marinig ang putok ng baril na nanggagaling sa likuran. Pero dahil sa asintado at dahil hindi pa pumapalya ang pagpunteriya ni Mia, bawat pagkalabit nito ay tumatama sa dapat patamaan nito. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Mia na parang walang nangyayari. Na siya namang kinaayos ng upo ni Vince. Kay kuya. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang titigan ni Vince si Mia habang nagmamaneho ito. Ramdam yun ni Mia pero hindi na lang din siya kumibo dahil wala siya sa sarili na makipag-usap sa kahit na sino dahil sa nangyari kanina. Pagkarating nila sa bahay ng kuya ni Vince, nagtungo agad sila sa kung saan ang secret room ng kapatid para makita ito. Nang makapasok sila doon, ay laking gulat ng kuya nito dahil sa kasama ni Vince. Napabulong na lang si Harold nang makitang andun si Mia. Anong ginagawa ng Mafia Queen dito? Ang alam ko patay na siya. At bakit kasama niya ang kapatid ko? Ano ba nangyayari? Sunod-sunod na tanong nito sa isipan. Vince, anong hangin ang sumapi sa'yo at naisipan mo akong puntahan dito? May mahalaga lang ako itatanong sa'yo tungkol sa Mafia Queen. Tungkol sa pagpatay niya kina mama at papa. Sabi mo siya may gawa, di ba? Pero bakit hindi mo sila pinaghiganti? Ano ba talaga nangyari nun, kuya? May di ka ba sinasabi sa akin? Lahat ay nasabi ko na. At sino itong kasama mo? Isang babae, bagong mo laruan? O bagong kasalo sa kama? Mia ang pangalan ko. At sa tabas ng bibig mo, kahit kapatid ka pa ng amo ko, kapag magsalita ka pa ulit ng ganyan, tatago sa bunganga mo ang bala ng baril ko. Nagtaka si Harold kung bakit tinawag na isang Mafia Queen si Vince na amo. Nagtataka rin siya dahil para wala lang kay Vince na makisama sa isang Mafia Queen na si Mia. Halos nagsimula na rin bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip kung ano ang pwedeng mangyari kapag sinabi ni Mia kay Vince na siya ang utak sa pagpatay ng sariling ama at ina ng mga panahong yon. Nung gabi kasing yon, nautusan si Mia na dukutin na mag-asawang Montenegro. Hindi para patayin kundi piliting ibigay kay Harold ang lahat ng mana at hindi kay Vince. Nung panahon din na yon, inutusan si Mia ni Harold na patayin ang ama at ina nila. Pero dahil na rin sa alam ni Mia na labag sa patakaran nila ang pumatay ng taong walang kasalanan at laban, ay hindi niya ito tinuloy. Bagkus gumawa pa ito ng paraan para patakasin na mag-asawa. Subalit dahil hindi kagustuhan ni Mia ang nangyari, pati sarili, nadamay sa pagsabog na yon. Binaril ni Harold si Mia noong mga oras na yon bago niya pinasabog ang underground na naging dahilan kung bakit nawala ng alaala ang dalaga. Gayunpaman, hindi alam ni Harold na ang lahat ng nangyari ngayon ay hindi matandaan ni Mia. Kaya naman kahit nasa bahay pa rin niya si Mia at Vince, pasimple niyang inutusan ng mga tauhan para ipapatay ang kanyang kapatid at ang bodyguard nito. Walang pakundangan na nag-uusap ang kapatid at patuloy lang nakamasid sa lahat ng bagay. Malakas na pinakiramdaman ni Mia ang lahat. Umuwi na tayo. Mahinang bulong niya kay Vince na siya na maikinatango nito. Nagpaalam ang binata sa kapatid saka ito tuluyang lumabas ng bahay. Ang lakas ng pakiramdam ni Mia habang nagmamaneho ng sasakyan. Nagaya kanina, nakasunod pa rin ang mga sasakyan sa kanya. Wala namang pag-aalinlangan na nag-iba ng direksyon si Mia na siyang ipinagtaka ni Vince. Akala ko ba uwi na tayo? At saka hindi ito andan pa uwi. Nagtatakang sabi ni Vince kay Mia. Deserve ko namang mamasyal, diba? Masyadong boring ang buhay ko. Puro na lang kasi patayan na nangyayari sa akin. Kaya kailangan ko naman magpahinga. Saan mo ba gustong pumunta? Kahit saan, basta't kasama at ayos ka. Diretsahang sagot ni Mia na siyang ikinatahimik ni Vince. Masyado kasing seryoso ang pagkakasabi nito na para bang di maganda ang mangyayari. Nasa mall sila ngayon at tamang naglilibot lang.
Para na rin mailigaw ni Mia ang mga tauhan ng kuya ni Vince na kanina pa sunod ng sunod sa kanila. Hinala rin ni Mia na ang kuya ni Vince ang gustong magpapatay sa kanya. Hindi nga lang niya alam kung bakit. Nasa kalagitnaan si Vince sa paglalakad nang mapansin ni Mia ang paghugot ng isang lalaki ng baril sa likuran ni Vince at tila si Vince ang punteriya nito. Tanda niya rin na tauhan ito ng kuya ni Vince na kanina lang ay parang may inutos dito. Napalapit si Mia kay Vince saka ito niyakap. Pagkatapos doon, ramdam na ramdam niya na tila may kung anong bagay na tumama sa likuran niya na siyang ikinaubo niya ng mahina. Hindi yun napansin ni Vince bagkos, gulat pa rin ito sa ginawa ni Mia sa kanya. Habang si Mia naman, pansin na rin ng ibang tao ang paglabas ng dugo sa bibig nito. May problema ba, Mia? Kinakabahan ako. Ngayon lang kita nakitang ganito. May nangyari ba? Sumagot ka naman. May nangyari ba kanina habang nakikipag-usap ako kay kuya? Wala naman. Ayos lang ang lahat. Napagod lang siguro ako kaya ganon. Pero mag-iingat ka palagi. Sa ngayon hindi mo nakilala kung sino ang kalaban at kakampi mo. Pagkatapos sabihin niyo ni Mia ay siya namang pagbulungan sa palibot. Napayakap na rin pabalik si Vince nang mapansing tila pagod na pagod ang dalaga. Dahil sa pagyakap niya pabalik dito, doon niya lang napansin na tila may kung anong likido ang umaagos mula sa likod ng dalaga. Kabado naman niyang iniangat ang kamay niya para makumpirma kung ano ito. At halos malugmok siya sa kinatatayuan niya nang mapansing may tama ng baril si Mia. Kabado at tarantang-taranta si Vince ng mga oras na yun. Mabilis na ring nasalo si Mia nung bumagsak ito. Mabilis siya itong binuhat para dalhin sa ospital. Hindi niya rin maipaliwanag ang nararamdaman niya dahil sa mga nangyari. Nang makarating sila sa ospital, agad namang tinulungan ni Vince na madala si Mia sa operating room. Habang inooperahan si Mia, panay naman ang pabalik-balik sa paglalakad ni Vince sa labas ng operating room at di mapakaling tinignan ng relo sa tagal ng operasyon nito. Ilang oras ang lumipas nang lumabas ng doktor, pawisan at tila pagod din. Nasabi nitong ayos na si Mia, pero baka ilang araw pa ito bago magising. Nahimasmasan si Vince sa oras na yon dahil sa nadinig niya. Kaya naman nung nilipat na ng kwarto si Mia ay agad niya itong tinungo. Dahan-dahan siyang pumasok doon at pinagmasdan si Mia. Mula sa kilay nito, napunta sa mapupulang labi ang kanyang tingin. Kinuha niya rin ang kamay nito para hawakan pero naagaw ang atensyon nito na isang maliit na tattoo na may nakalagay na B at A na ang ibig sabihin ay Black Aura. Hindi naman ito binigyan ni Vince na maayos na atensyon at pinagsawalang bahala na lang. Nakarating naman sa mga kasamahan ni Mia ang nangyari sa queen nila, kaya nagpasya silang tumungo sa ospital kung nasa ng dalaga. Sinakto nila sa araw na wala si Vince, sa kanila ito pinuntahan. Pagpasok nila sa kwarto ay siya naman pagising ni Mia. Leah, anong ginagawa niyo dito? Nagulat si Leah nang mapagtantong tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Sasagot na sana ito nang biglang dumating ang doktor at sinabi nitong dahil sa nangyari ay naibalik ang mga alaalang nawala kay Mia. Nasabi niya rin may temporary amnesia ang dalaga. Hindi na nagulat si Leah sa sinabi ng doktor dahil alam niya na ang lahat ng yon. Noong makalabas ang doktor, saka naman siya sumagot. Hindi naman pwedeng di kami dumalaw sa mafia queen namin, hindi ba? Andito kami para samahan ka hanggang sa gumaling ka. Ano? Masakit pa ba ang katawan mo? Anong plano mo ngayon? Sino pa may pakana ng lahat ng to sa'yo? Masyado pang magulo lahat ng nangyari. At di pa tuluyang bumabalik ang mga alaala ko. Basta ang alam ko, isa akong bodyguard at ang kuya nito ang gustong pumatay sa kanya. May natatandaan din ako na andun ang kuya ni Vince sa mga panahong sumabog ang dati nating hideout. Babalik ka na ba? Matagal ka nang gusto makita ng parents mo. May bala ka pa bang kausapin sila? Alam mo naman, di ba? Ikaw na lang ang hinihintay nila para i-manage ang lahat ng bagay na meron kayo. Nakasalalay din sa iyo ang kaligtasan ng buong organisasyon pag nakabalik ka na. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ka pa okay, ba't nagbibihis ka na? Maayos na ako at ayoko sa ospital. Masyado masangsang ang amoy. Iwan mo na lang sa akin ang number mo, tatawagan na lang kita kapag nakabalik na ako. Sa ngayon, uuwi muna ako sa bahay ni Vince para doon makapagpahinga. Sige, mauuna na ako. Walang nagawa si Leah kundi sumang-ayon dito. Napangiti rin ito
Dahil alam niyang unti-unti na nga bumabalik ang alaala ng kaibigan at bilang queen nila. Sa mga oras na yon na makarating si Mia sa bahay, ay agad itong napahiga sa sofa. Nagpahinga ito hanggang sa di na malayang nakatulog. Pagdating naman ni Vince, gulat na gulat itong napalakad papunta sa gawin ni Mia at balak sanang buhatin para ilipat ito sa kama. Pero dahil madaling makiramdam si Mia ay nagising ito. Nagtama ang mga mata ng dalawa na tila ba may halong pagmamahal at di na malayang nakikita na sa kanilang mga mata ang pag-aalala sa isa't isa. Ilang beses kumakabog ng mabilis ang puso ni Vince sa tuwing malapit ang mukha nito kay Mia. Pero sa mga oras na yon ay mas dumoble pa ang nangyari. Tatayo na sana si Vince para umiwas pero huli na nang hilahin siya ni Mia, dahilan para mapaibabaw ito sa kanya. Alam ni Vince na kapag hindi niya hawak ang kamay niya sa sofa, madadagan na niya si Mia at pag nagkataon, magagalaw ang sugat ng dalaga. Mabuti naman at ligtas ka. Mahinahong sambit niya. Ngumiti naman si Mia, saka ito pumikit at unti-unting nilapit ang labi nito kay Vince. Hindi rin naman magawang humindi ni Vince dahil nga alam niya sa sarili na may gusto rin siya sa dalaga. Nagdikit ang mga labi nila na para bang sabik na malasahan ng isa't isa. Dahil sa ginawa ni Mia, ay maingat namang inayos ni Vince ang higa ng dalaga habang hindi napuputol ang kanilang halikan. Ramdam ng dalawa ang init ng kanilang katawan at sa mga oras na yon, walang ibang inisip si Vince kundi ang maipadama kay Mia ang init ng katawan na meron siya. Lumalim ang halikan ng dalawa hanggang sa mapunta ang halik niya sa leeg ni Mia, kaya napakagatlabi ang dalaga. Kita niya rin kung paano unti-unting inanboto ni Vince ang shirt nito para hubarin. Dahil sa nakita ni Mia ang magandang katawan ni Vince, napahawak siya dito na tila ba sinasabing angkinin na siya agad. Nag-aalala ako, ayos lang ba? Do it. Malumanay na sagot ni Mia na siyang ikinatango ni Vince. Kabado si Mia ng mga oras na yon. Pero alam niyang maingat si Vince pagdating sa kanya kaya hindi ito nabahala. Nanatiling nakapulupot ang braso niya sa leeg ng binata habang patuloy siyang hinahalikan nito. May namumuoring ingay na likas sa paghalik ni Vince. Alam ni Vince na mahihirapan siya. Lalo na si Mia kapag sa sofa nila ginawa ang gusto nila. Kaya naman binuhat niya ito at dahan-dahang nilapag sa kama na siyang ikinagulat ng dalaga. Alam niya kasing ayaw ni Vince na may kung sino-sinong pumapasok sa kwarto nito. Pero walang pag-aalinlangan na nilapag siya nito sa mismong kama nito. Kinaumagahan nun, mas naunang nagising si Vince kaya nagawa niyang pagmasdan ng mukha ng dalaga nang gumalaw ito. Doon niya lang napansin ang kulay pula sa puting kumot at higaan niya. Nag-aalala siya na baka dumugo ang sugat ni Mia dahil sa ginawa niya dito. Pero alam niya sa sariling maingat niyang ginalaw si Mia. Pero para makasiguro, tinignan niya pa rin ito. Pero wala naman siya nakitang dumugo ito. Doon niya lang din lubos na isip na ang babaeng dinala niya sa kama ay berhen pa pala at tila siyang nakauna dito. Gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Vince at tila ba parang naluluhas sa nalaman niya at hindi siya makapaniwala. Bumangon na siya para maligo at para na rin makapagluto ng mga kain nila. Habang si Mia naman ay kanina pa palagising. Nahihiya lang itong bumangon dahil sa nangyari kagabi. Na tila ba halos mabalot ang buong kwarto ng ingay niya sa bawat pagbanggit niya sa pangalan ni Vince. Napadaing naman ito nang mapagtantong mahapdi ang pang-ibaba niya. Masakit pala talaga. Bulong na lang niya, saka pinilit ang sariling tumayo. Papasok na rin sana siya sa CR para maligo nang mapansin nandun pa pala si Vince. Pasensya na. Maliligo ka? Halika sabay na tayo. Mamaya na lang. Ngayon ka pa nahiya nakita ko na lahat yan. Bukod doon natikman ko na rin. Sira ulo. Walang emosyon na mukha niyang lumabas ng kwarto. Hindi niya rin pinahalata na sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng mangyari. Mas lalong napalapit sila sa isa't isa. Nagpasya na rin si Mia na bumalik na sa grupo. At hanggang ngayon, hindi pa rin talaga alam ni Vince ang totoong katangian ni Mia. Ang alam niya lang na in love na siya sa bodyguard niya. Hindi kilala ni Vince ang mga tauhan at kagrupo ni Mia kaya hindi niya makilala ang dalaga. Pupunta nga pala ako sa bar ngayon, may kikitain lang ako.
Bar? Nang ganito kaaga? May kikitain ako at importante yon. Huwag ka mag-alala at di ako mapapahamak. Alisin mo yung pag-aalala mo, nakakawalang gana. Lalong di bagay. Mas mabuting awayin mo na lang ako, masanay ako doon. Naningkit ang mga mata ni Vince sa sinabi ni Mia. Kakaiba ka talaga. Sige na, umalis ka na. Basta bumalik ka agad. Hindi alam ni Vince na ang kuya niya ang kikitain ni Mia. Hindi rin niya alam na may dalang baril ang dalaga nung lumabas ito ng opisina. Mabilis si Mia sa lahat, kaya naman pagkarating niya doon, pinalibutan agad siya ng mga tauhan ng kuya ni Vince na si Harold. Akalain mo nga naman buhay ka pa? Ibang klase pala talaga ang kamandag na isang mafia queen, no? Kahit anong tumama sa kanya, buhay na buhay pa rin. Hindi ako pumunta dito para paglaruan mo ng ganito. At wala kang pakialam sa mga sinasabi mo. Nandito ako dahil may gusto ako malaman. At sa bawat isang pagkakamali, isa sa mga tauhan mong papatayin ko. Oh, easy. Masyado ka naman yatang high blood ngayon. Huwag ka rin matapang, Queen. Baka pag nalaman ni Vince na ikaw ang pumatay sa mga magulang namin, baka siya mismo ang pumatay sa'yo at hindi na ako. Hindi ba't ikaw? Huwag mo isisi sa akin ang kasakimang ginawa mo. Sa sobrang bobo mo, pati magulang mo nagawa mo ipakidnap? At di ka pa nakontento. Ikaw mismo ang bumaril at dinamay mo pa ako. Natural. Kung di ko yun ginawa, maghihinala ang kapatid ko. Mabuti na lang talaga hanggang ngayon, ang alam niya ikaw ang pumatay sa mga magulang namin. Balita ko kayo na. Tuloy pa kaya ang pagmamahalan nyo? Kapag nalaman ni Vince na si Mia Cole Flores ay isang mafia queen at ang babaeng pumatay sa mga magulang namin. Ready ka na ba? Napangisi na lang si Mia nang wala sa oras at kampante-kampante na naupo sa harapan ni Harold, habang ang baril nito ay pinapaikot lang sa mga daliri. Nakakatakot naman. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Mia na siya namang ikinalunok ni Harold. Bulok na yung pakulo mo. Wala bang bago? Aminado naman ako may kasalanan din ako kaya namatay ang mga magulang niyo. Pero diba, ikaw may sabi nun. Masyado ka kasing makasarili. Hindi makontento at masyadong sakim sa lahat ng bagay. Ayos lang sa akin kahit di matuloy ang relasyong meron kami ni Vince. Yun nga lang, hindi ako papayag na mabubuhay ka pa. Ang init naman dito sa bar mo. Halatang nakadikit sa akin si Satanas. Bumubulong, napatay na raw kita. Ano, payag ka ba? Nakangising tanong ni Mia kay Harold, dahilan para hindi na ito mapakali sa galit. Baka nakakalimutan mo nasa kuta kita, Queen. Anytime pwede kitang patayin dito. Then bring it on. Dahil sa sinabi ni Mia, mabilis namang nagkasanambalil ang mga tauhan ni Harold. Saka tinutok ito sa kanya. Mas lalo namang nainis si Harold na mapansing parang hindi man lang natinag si Mia sa mga tauhan na meron siya. Bakit mo pinatay ang mga magulang mo? Nakalimutan mo na? Hindi ako tunay na kapatid ni Vince. At napag-alaman ko lahat ng kayamanan nila na meron sila. Lahat ng yun kapag namatay sila, ibibigay nila sa totoo nilang anak. Kaya no choice akong patayin sila. Nasabay ka nga lang. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo. Binuhay mo pa ako. Ano bang plano mo? Binabalak mo bang pabagsakin ng lahat ng mga grupo ng mafia? At talagang inuna mo pa yung grupo ko. Matindi ka rin pumili ng grupo, ha? Pinakamataas na grupo pa. Wala na ako iba itatanong. Aalis na ako. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At sino may sabi makakaalis ka? Ako. Kasi sabi ko lang, bobo ka na nga, bingi ka pa. Dahil sa inis, ay nagawa niyang tutukan ng baril si Mia. Saka mabilis itong kinalabit. Buti na lang talaga, mabilis na nakailag ang dalaga dito. Ngumisi naman si Mia sa kanang lilisik ang mga matang tumingin sa mga mata ni Harold. Muntik na. Practice ka next time para matamaan mo ko. At di mo ako pwedeng patayin. Girlfriend ako ng kapatid mo, di ba? Pag pinatay mo ako, di ako makakalabas dito sa bar, papaimbestigahan niya lahat ng nangyari. Di nabuking ka. Bobo ka nga talaga. Saad ni Mia saka naglakad palabas. Alam niyang kapag nasagad niya ang galit ni Harold, ay walang pag-aalinlangan siya nitong babarilin. Pagkatapos ng walang kwentang usapan na yon, tumungo na siya sa hideout ng mga mafia.
Pagdating niya doon, tila ba halos lahat nakatingin sa kanya. Meron din siyang napansin na tila maraming bago sa organisasyon nila. Habang naglalakad, meron naman mga grupo na kasing edad niya ang humarang sa dinaraanan patungo kina Leia. Akalain mo nga namang may naligaw na bini-bini dito. Ang swerte naman natin mga pre. Maganda na, mukha pang hindi nadadapuan ng kahit na sino. Mapang-akit na saad nito na ikinataas ng kilay ni Mia. Masyado ng maraming laway ang nasayang niya sa araw na yon, kaya hindi na siya kumibo pa. Pero imbis hindi pansinin ng mga bumastos at mga walang galang na bagong member sa kanya, ay pinagsasampulan niya ito. Naalerto lahat ng mafia sa loob ng hideout dahil sa gulong nangyayari. Merong iba na nakikipagpustahan pa sa kaganapan. Habang sina Leia naman na nasa itaas nito, nakatingin at tila excited sa pagbabalik ng kanilang reyna. Hindi nagtagal ang away na yon dahil lahat bagsak agad ni hindi man lang nagawang pagpawisan ni Mia. Kaya pala madali kayo mapabagsak? Puro kayo mahihina. Hindi uso ang puro salita dito. Ayoko sa mga ganong mafia. Kung patuloy kayo mambabastos ng babae at di kinikilatis kung sino nakakasalubong at nakakausap nyo, boom! Baka patay kayong lahat. Pananakot nito na siya namang kinaatras ng iba. May mga nagtatanong kung sino si Mia, pero ni isa ay walang sumagot. Welcome back, Queen. Grabe, tagal ng bakasyon mo ah. Ayos na ba ang lahat? Anong plano mo? Patayin niyo ang pwedeng humarang sa mga gumagambala sa organisasyon natin. Ako nang bahala sa leader nila. Konting away lang to, kung ikukumpara sa mga taong gustong pumatay sa amo ko. Tungkol nga pala dyan, Mia. Sino palang amo na sinasabi mo? Anak mayaman ba yung binabantayan mo? Parang sa tono kasi na sinasabi mo, daig pa niya ng presidente ng Pilipinas sa higpit ng pagbabantay mo eh. Ano bang pangalan? Di bali na nga, next time mo na lang sabihin. Ang mahalaga, ngayon, malaman mong si Killer ang gustong magpabagsak sa grupo natin. May hinala rin ako na siyang bumaril sa'yo at nagpasabog na headquarters natin. Napaisip si Mia kung sino si Killer na tinutukoy ni Leia. Bagkus, alam niyang hindi Killer ang code ni Harold, kaya imposibleng may iba pang grupo sa likod ng mga nangyayari sa kanila. Nanatiling tahimik si Mia at iniisip kung sino pa ang gustong pabagsakin siya bagkus. Wala naman siyang may natatandaang gumawa ng masama sa kapwa niya. Isang beses na pagkakamali lang ang sumunod siya sa utos ni Harold para iligtas sa mga magulang niya na hawak sa leeg ng mga tauhan ng binata ng mga araw na yon. Kapalit ng buhay ng pamilya niya, ang buhay ng mga magulang ni Vince na siya namang hindi magawang patayin. Bukod doon, wala na siya iba pang matandaan. Queen, ayos ka lang? Ang lalim yata na iniisip mo, may nangyari ba? Umiling si Mia bilang sagot sa tanong ni Leia. Napabuntong hininga naman ito nang makaramdam ng kakaibang amoy na siyang kamuntik niyang ikasuka. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa nangyari. Naisip niya rin kanina pa siya hindi kumakain, kaya siguro gano'n na lang ang panghihinan ng kanyang katawan. Nagugutom lang ako. Wala bang pagkain dito? At saka, naliligo ba yung mga tao dito? Ang pangit ng amoy ah. Ang weird ng pang-amoy mo ah. Kung may boyfriend ka lang, iisipin ko buntis ka eh. Ang dami mo sinasabi. Bilhan mo ako ng pagkain, nagugutom na ako. Walang dala na kahit na ano si Leia na lumabas ito. Kampante kasi siya na walang mangyayari sa kanyang masama. At saka, ang pagbabalik ng Queen nila ang nasa isip niya ngayon, kaya naman ganun siya ka-excited. Bumili siya ng kahit anong pagkain, na lahat sila makakakain. Kahit siya pa naman din ay hindi pa nakakapag-agahan, kaya binili niya ang dapat bilhin. Nasagi rin sa isip niya ang muntik na pagsuka ni Mia. Para kasing kakaiba talaga ang pang-amoy nito, at iyon ang unang pagkakataon na makita niyang ganun si Mia. Paalis na siya sa pinagbibilhan na makasalubong nito si Vince na siya namang kinaatras niya. Ang swerte ko naman. Ikaw mismo ang nagpakita sa akin. Kamusta ka? Nakabalik na ba ang Queen niyo? Siguro naman makikilala ko na siya kung bibihagin kita, hindi ba? Mukhang masaya to. Nakakatuwa siguro makita na parusahan ng Queen niyo sa harapan niyo mismo. Bakit ba galit na galit ka sa Mafia Queen? May atraso ba siyang hindi nababayaran sa'yo? Masyado ka na maraming nadadamay, Vince. Isa ka ring mafia at wala sa rules natin ang pabagsakin ng kapwa natin.
Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, agad naman siyang napapitlag nang may humawak sa mga kamay niya. Nabitawan niya ang pagkaing binili at tila gustong kumawala sa pagkakahawak ng mga tao. Hindi inakala ni Leia na aabot sa ganito ang lahat, hanggang sa unti-unting nawalan siya ng malay pagkatapos niya makalanghap ng amoy galing sa isang panyo na inilapat sa bibig at ilong niya. Mga ilang oras ang lumipas ni anino ni Leia ay hindi pa nakakabalik. Hindi na rin hinintay pa ni Mia si Leia dahil sa gusto na nitong umuwi dahil may pakiramdam siya sa katawan na hindi maipaliwanag. Isang linggo ang nakalipas at isang linggo na ring nagsusuka si Mia. Tanging siya lang ang nakakaalam nito dahil sa tuwing andyan si Vince, pinipilit niyang hindi mandiri at masuka sa palibot niya. Naghihinala na rin siyang buntis siya kaya naisipan niyang bumili ng PT. Sa mga oras na yon, tila ba parang nagdadalawang isip siya kung gagawin ito. Pero kalaunan, ginawa din niya ang dapat. Hindi naman siya nagulat na naging positive ang resulta dahil hindi naman talaga posible. Kasi sa araw na ginawa nila yon, kabado si Vince at ramdam yun ni Mia. Hindi niya na rin inisip kung sinadya ba ipasok lahat ni Vince ang similya nito o aksidente lang dahil napagod ito. Paglabas niya ng CR, bumungad sa kanya ang mukha ng isang binata na tila alalang-alala sa kanya. Napakunot na orin nito nang bigla siyang niyakap nito. Vince, bakit? Pakasalan mo na ako. Saka na, pagkilala mo na kung sino at ang buong pagkatao ko. Ayokong gumawa ka ng desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Ayos sa akin na ganito muna tayo. Pero Mia, nakuha ko ng buong pagkatao mo. Kahit wala tayong label at nakakababa sa akin yun, paano kung makabuo ako? Alam ko makakabuo ako, pinasok ko lahat, alam mo ba? Inisip ni Mia na hindi nagkakamali si Vince at nakabuo nga ito. Pero siguro hindi pa yun ang oras para sabihin niya ang lahat kay Vince. Marami rin siyang gagawin, kaya hindi pwedeng malaman ni Vince na buntis siya. Napabuntong hininga na lang ang binata dahil sa sinabi ni Mia. Para silang dalawa magkasintahan na merong nakatagong lihim sa isa't isa. Mia, payag ka ba magkaroon ng anak tapos ako ang ama? Pangarap ko kasi ang ganun. Lalo na kapag may nakikita ako mga bata, tas tinatawag nilang daddy at mami ang mga magulang nila. Parang gusto ko na agad na magkaroon ng ganun. Siguro kapag nangyari yon, tas ikaw magiging ina, handa akong kalimutan lahat ng meron ako ngayon at mabuhay na lang na mapayapa kasama ka at ang magiging anak natin. Ano ba yan? Nakakakilabot ka naman. Masanay pa rin ako makitang hindi ka sweet at busangot ang mukha mo kaysa ganitong bagay na nakikita ko. May gagawin pala ako mamayang gabi. Baka hindi ako makauwi. Ayos lang ako. Hindi mo ako kailangan samahan kaya kaya ko ng sarili ko. Sino ba nagsabing sasamahan kita? Alam kong bodyguard mo ko. Pero may importante din akong aasikasuhin mamaya kaya naman okay lang kahit di ka na umuwi. May gagawin ka rin? Kasasabi ko lang, bingi ka ba? Sige na, magbibihis na ako. Hindi na lumingon si Mia kay Vince. Wala siyang pakialam kung anong iisipin ng binata. Ang iniisip niya ngayon ay kung bakit ilang araw na hindi nagpaparamdam si Leia. Malakas din ang kutob niya na may dumukot dito. At kung nagkataon, baka isa yun sa mga taong gustong pabagsakin ng organisasyon at ang gusto siyang makita sa personal. Pero kailangan niya mag-ingat ngayon dahil meron na siyang dinadalang sanggol sa sinapupunan niya. Nakakaramdam na rin siya ng kaba dahil baka mahuli siya sa plano niya. Natatakot din siya na magkamali siya ng galaw at baka makunan siya. Wala sa sariling tumungo siya sa hideout kung saan nandun ang mga kasamahan niya. Pagkarating niya doon, naagaw agad ang atensyon nito dahil sa may kung anong bagay ang tinitignan ng mga ito sa device na meron sila. Kahit hindi niya patuluyang nalalaman kung ano ang nandun, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Anong meron? Para kayo nakakita ng multo ah. May nangyari ba habang wala ako? Si Leia nakabalik na ba? Sunod-sunod na tanong niya habang ang lahat naman ay nanatiling tahimik at unti-unting lumalayo sa kanya. Nang tuluyang masulyapan ni Mia ang kanina pa nakikita at tinitignan ng kanyang kasamahan, halos maikuyom niya ang kanyang kamao nang makita kung paano at kung bakit puno ng pasa at tila pinahirapan ng husto si Leia. May mga dugo rin ito sa ulo at tila basang-basa.
Ramdam ng lahat sa loob ng hideout ang madilim na aura na meron si Mia na konting pagkakamali lang ay parang makakapatay ito. Sinong nagpadala nito? Malamig at galit na tanong ni Mia na ikinakaban ng lahat. Alam nilang hindi nila pwedeng pakalmahin si Mia ng simpleng salita dahil sa alam nilang si Leia ay isa sa mga kaibigan at kanang kamay ni Mia. Halos mapapitlag naman ang lahat nang biglang kinasa ni Mia ang baril. At walang pakundangan na pinaputok ito dahil ni isa walang sumagot sa kanya. Inulit nito ang tanong at sa pangalawang pagkakataon may kusa ng sumagot at sinabing may address na pinadala at kung saan pwede itong puntahan ni Mia. Ayon din sa mga nasabi na si Mia lang ang pwedeng makipagkita sa kaibigan niya. Kahit nag-aalangan si Mia, ay sinunod niya ang nagsabi nun. Tanging baril at kutsilyo lang ang dala niya sa mga oras na yon. Samantalang habang hinihintay ng lahat ang pagdating ni Mia ay siya ring pagdating ni Harold sa hideout ni Vince kung saan dinala si Leia. Akalain mong naunahan mo kung kunin ang kanang kamay ng Mafia Queen? Anong plano mo? Papatayin mo agad siya o pahihirapan mo muna? Ano ka ba naman? Ba't mo naman binugbog ng ganito ang isang babae? Kawawa naman. Tignan mo, hindi na tuloy maganda tignan. Huwag ka nang makialam dito. Away ito sa pagitan namin ng queen na yon. Kapag dumating siya, gusto ko manood ka lang at huwag kang makikialam. Naku naman, hindi ko may papangako yan. Baka kasi mawalan ka ng ganang mabuhay kapag nalaman mo kung sino ang Mafia Queen na binabangga mo. Ano ba yan? Ngayon pa lang nalulungkot na tuloy ako. Bakit kasi niya pinatay ang mama at papa natin? Pati tuloy ako nanggigigil na eh. Parang ang sarap niyang durug-durugin. Ang lahat ay naghahanda sa biglaang pwedeng pagdating ni Mia. Kasalukuyan silang nag-aabang at tila pinipilit na paaminin si Leia kung anong katotohanan sa likod ng pagkatao ng Mafia Queen. Napangisi si Leia at hindi pinakinggan ang kahit anumang tanong ng mga kumuha sa kanya. Nang mga oras na yon, nasa labas na si Mia, kasalukuyang nakikipaglaban sa mga bantay dito. Naalarma lang ang lahat dahil sa sunod-sunod na pagputok ng baril na siyang kinaalisto ng karamihan. Dahil doon, minaigi ni Vince na bantayan si Leia kasi alam na alam niyang si Leia ang unang pupuntahan ng Mafia Queen para iligtas ito. Pag nagkataon, ay mas mabilis niya itong mapapatay. Leia, wake up! Sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Labis naman ang tuwa ni Vince sa papagtanto na baka yun na nga ang queen na hinihintay niya. Sumagi rin sa isip nito, ang tinig na yon ay tila ba parang may kapareho at hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nadinig. Tanaw ni Vince ang isang babaeng naka-black lahat at may hawak itong baril at unti-unting papalapit sa kanila. Mabuti naman at sumunod ka sa usapan. Medyo natagalan pero, Mia? Gulat na tanong ni Vince dito nang buong masilayan ng mukha ng babaeng mahal niya na nasa harapan at nakatayo. Hindi na nagulat si Mia sa nakita niya. Dahil na rin siguro sa alam niya magkapatid si Vince at Harold. Ang iniisip niya lang ay kung bakit kailangan gawin yun ni Vince. Tanga ka nga talaga. Hinayaan mo lagyan ng walang kwenta ang isip mo ng walang kwenta mong kapatid. Papatayin mo ako, tama ba? Ayos lang sa akin kung ganun. Nang sa ganun, mabayaran ko man lang ang kasalanan ko sa mga magulang mo. Kung ganun, ikaw ang Mafia Queen? Ang babaeng pumatay sa magulang namin ni Kuya? Bakit? Alam mo ba na gulo ang buhay ko dahil sa ginawa mo? Hindi mo man lang ba naisip na baka may mga anak ang taong pinatay mo? Alam mo bang hindi kita mapapatawad? Nanatiling nakatayo si Mia habang kaharap si Vince. Binaba niya ang hawak niyang baril na para bang sinasabi na ayos lang kahit barilin siya. Nakatitig lang si Mia kay Vince na ngayon ay tila parang tuliro sa kung anong pwede niyang gawin. Hindi ako ang pumatay sa mga magulang mo. Pero ako ang kumidap sa kanila. Inutusan ako ng kuya mo na dukutin ang magulang mo pero patayin? Hindi kayo magagawa. Alam mo bang hindi kayo totoong magkapatid ni Harold? Ikaw ang tunay na anak at dahil sa iyo iiwan lahat ng kayamanan at dahil sakim ang kapatid mo, kaya gusto niyang mamatay ang mga magulang mo. At dahil doon, bukod sa namatay na ang mga magulang mo, pati pa ako nadamay. Sinungaling!
Sigaw ni Vince na halatang gulong-gulo na sa mga nangyayari. Hindi niya rin binaba ang baril na hawak niya at nanatiling nakatutok ito kay Mia habang nanginginig ang kanyang mga kamay. At nakilala kita nung mawalan ako ng alaala. Pahabol na sabi ni Mia. Ang ingay! Tumahimik ka na. Masyado ka na maraming sinasabi, alam mo ba? Halos umalingaw-ngaw sa loob ng hideout ang putok ng baril papunta kay Mia. Kita naman ni Vince kung paano bumagsak si Mia sa harapan niya. Pero hindi niya man lang nakita ang nasaktan si Mia kahit na baril ito. Gusto niyang lapitan pero hindi magawa ng mga paa niya. Dahil doon, patuloy lang sa pagtawa si Harold na para bang wala ng bukas. Halos nakatuon lahat sa pagbagsak ni Mia. Pero kahit na gano'n, nagawa pa rin ni Mia tumayo para barilin ang kapatid ni Vince. Binaril niya ito, hindi dahil sa binaril siya, kundi dahil sa nakita niyang nakatutok na sa likuran ng ulo ni Vince ang baril ni Harold. Mia! Tawag ni Vince saka tumakbo papunta sa babaeng mahal niya. Ang kaninang litong-lito ay napalitan ng kaba at tila pag-aalala. Nawala na rin sa isip niya ang mga nalaman niya. Naitapon niya ang baril na hawak niya at mabilis na niyakap si Mia. Puno ng pagsisisi ang mga mata niya nang makitang hirap nang huminga ang dalaga. Dahil sa galit, nagawa niyang suntukin ang kuya niya. Dahil pinaniwala siya nito sa kasinungalingang hindi naman totoo. Sorry. Siguro naman tapos na lahat, di ba? Siguro naman, oras na para maging masaya ako. Ayoko na ng gulo. Nakakasawa na. Pasensya na rin kung dahil sa akin kaya ka nagulo. Kung di ko lang sana sinunod ang kuya mo, buhay pa sana lahat ngayon. Bakit? Bakit di mo ako binaril? Bakit pumunta ka kung alam mo na pala si killer at ako ay iisa? Bakit, Mia? Bakit mo kailangang ayusin to na mag-isa? Bakit? Ako ang nagsimula. Kaya ako rin ang tatapos. Matagal ko na rin alam na mafia ka. Noong mga oras pa na pumunta tayo sa kuya mo, doon pa lang alam ko na. Ang gusto ko lang na mangyari, ko yung magsabi sa akin. At mapatawad ako sa paraang gusto mo. Ayos na sa akin. Namamatay ako. Pero hindi pa pwede ngayon. Hindi pa. Kahit hirap si Mia, ay nagawa pa rin itong magsalita. Sakto ring dumating ang ambulansya at ibang pulis na siya namang kinontak ni Leia. Hindi pinuruhan ni Mia si Harold kaya buhay pa ito. Dadalhin lang sa ospital at pagkatapos ikukulong na. Habang nasa ambulansya, hindi naman ito maiwasang magdasal at nangako sa sariling gagawin na lahat basta buhayin lang ang babaeng mahal niya. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Vince nang mapansing tila nakapikit na si Mia at hindi na gumagalaw. Pagkarating nila sa ospital, agad din itong sinugod sa operating room kasabay si Leia na gagamutin din ng ibang nurse. Dumating din sa mga oras na yun ang parents ni Mia, kaya naman nagawang umalis ni Vince doon para puntahan ang kapatid. Kahit may tama ng baril si Harold, nagawa pa rin itong suntukin ni Vince dahilan para umawat na ulit ang mga pulis. Patay ko ba? Patay ko ba pati ang sanggol? Nagtaka si Vince sa winika nito. Balak pa sana niyang magtanong pero pansin niyang lahat ng doktor sa ospital ay nagsitakbuhan kung saan inooperahan si Mia. Dahil doon, pumunta na rin si Vince sa simbahan para ipagdasal ang babaeng ayaw niyang mawala sa kanya. Mga ilang minuto pa nung bumalik siya at tila natulala nang mapansing wala na doon ang parents ng babae. Doon niya napagtanto na wala na din sa operating room si Mia. Napatanong naman siya sa nurse at nasabi nito na sinakay si Mia sa isang ambulansya para dalhin sa ibang bansa kasama ang parents nito para doon ipagamot dahil hindi kakayanin ng doktor na mag-opera dahil sa sanggol na nasa loob ng tiyan nito. Kaya napatulala si Vince. Pag-iyak at tila gulong-gulo sa sarili nang marinig niya yun. Tuwa at tila ba hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya pagkatapos niyang malaman ang lahat. Napatakbo si Vince palabas ng ospital, ngunit huli na nang makarating ito. Wala nang Mia ang nandun. Napaluhod na lang siya at sising-sisi na hindi agad inalam kung sino talaga si Mia. Eh di sana, nasa tabi niya pa ang babaeng mahal niya. Sana,
Makikita niya kung paano lumaki ang batang masaya nilang binuo ni Mia nung gabing yon. Hindi alam ni Vince sa mga oras na yon kung makikita niya pa ba si Mia at ang magiging anak nila. Dahil wala naman siyang ideya sa bansa kung saan ito dinala. Pinagdasal niya na lang na sana kung muli mang magtatagpo ang landas nila, sana maayos na. At kung sakali mang mangyari yun, sinisigurado niyang pakakasalan niya ang babae at di nahahayaan pang bumalik sa pagiging mafia queen nito. Halos mag-iisang taon na ang nakalipas ni hindi magawang umiti ni Vince dahil sa mga nangyari. Araw-araw itong nakatambay sa hideout na siya namang tinutungon ni Leia na nagbabaka sakali ding bumalik na si Mia. Miss Mono, balita ko nag-quit ka na bilang CEO ng kumpanya nyo at pinagpatuloy mo na lang pagiging engineer. Ba't di mo sila dalawin? Alam ko sobrang miss mo na sila. Gusto mo bang alamin kung saan silang bansa nakatira? Hihintayin ko na lang silang bumalik at alam kong babalik sila. At paghahandaan ko ang lahat ng pagbabalik nila. Magbabago ako, mas magiging matatag pa at mas mamahalin ko sila ng lubos. Promise, hindi ako magsasayang ng oras na makasama sila. Sa ngayon, ayos muna sa akin na ganito habang inaayos ko pa ang sarili ko. Alam ko namang magiging maayos ang kalagayan nila doon. 10 taon ang lumipas simula noong dinala si Mia papunta sa ibang bansa. Ang daming nagbago kay Vince at sa lahat, mas naging maayos ang takbo ng organisasyon nila, mas naging matatag pa. At sa bawat pagtakbo ng oras, masasabi mong lahat ng bagay pwedeng magbago kung gugustuhin mo. 10 taong hindi nakita ni Vince si Mia, hindi niya rin alam kung babae o lalaki ang anak niya. Basta ang mahalaga, patuloy na hintayin ang babaeng minamahal niya. Engineer, nasa labas pa ang babaeng gustong maging kasosyo niya sa project na gagawin sa susunod na taon. Kampante naman si Vince na tumayo sa katinungo ang nasabing babae. Papunta na ito sa kinaroroonan ng babae nang may makabangga siyang bata, kaya napatingin siya dito. Nanginginig at tila kinakabahan si Vince nang tiningnan niya mabuti ang bata. Isang lalaki at tansya niya ay nasa 9 o 10 taong gulang na ito. Kinilatis niya ito ng maigi at tila ba kinakabahang niyakap ito. Kamukhang kamukha niya ang bata, mula sa mata, ilong at sa kulay ng mga mata nito. Mas lalo siyang natuwa nung tawagin siya nitong daddy. Hindi alam ni Vince kung anong gagawin. Bagkus, sunod-sunod na luha ang pumatak sa kanyang pisngi dahil sa tuwa na nararamdaman niya. Nanatili siyang nakayakap dun sa bata. Baby? Sino yan? Vince? Mia? Nagkagulatan pa silang dalawa. Napatayo si Vince dahil hindi makapaniwala na nasa harap niya ang babaeng 10 taon niyang hindi nakita. Mas lalo itong gumanda, maiksi na rin ang buhok nito. Nakilala mo na pala siya. He's your dad, Vince Montenegro. Vince? Your son, Vincent Duke Montenegro. Napayakap ang bata sa ama at ganoon din si Vince kay Mia. Ni hindi niya nga magawang bitawan ng babae dahil sa pagkamiss niya rito. Patuloy lang siyang umiyak. Kamusta? Namiss kita. Huwag mo na ulit akong iiwan ha? Siya nga pala, hindi na ako mafia ngayon. Iniwan ko na lahat simula nung iniwan mo ako mag-isa. Isa pa rin ako mafia. At hindi na magbabago ang lahat ng yon. Kung gusto mo ako makasama habang buhay at ang anak natin, kailangan mo pumunta sa bahay namin at talunin ang parents ko sa laban. Hindi ko magagawa yon. Nagbago na ako at kailanman di na ako ulit gagawa ng desisyong pagsisisihan ko habang buhay. Nasa patakaran namin yon, Vince. Kung di mo gagawin ang sinasabi ko, bukas makalawa ipapakasal ako ng papa ko sa anak ng kaibigan niya na isa ring mafia. Maghihintay ako sa iyo na dumating ka. Umaasa ako na gagawin mo kung ano yung sinabi ko. Ani Mia at tuluyang umalis kasama ang anak nila. Naiwan naman si Vince na tila ba hindi alam kung maniniwala ba sa sinasabi ni Mia o balak lamang siya nitong asarin para pumunta sa bahay ng mga Flores. Hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil mamayang gabi ang alis niya papuntang bakasyon para tignan ang pagtatayuan nila ng building na nasasabing project nila. Iniisip ni Vince na posibleng matanggalan siya ng lisensya bilang engineer kapag di siya tumungo sa napagkasunduan nilang partnership sa project.
Habang nasa trabaho ito, hindi niya naman maiwasang masagi sa isipan ang mga sinabi ni Mia bago ito umalis. Kung sakali mang ikasal nga si Mia sa iba, ay tututol siya at gagawin ng lahat para sa kanya mapunta ang asawa at anak. Nasa kalagitnaan ng meeting si Vince nang may matanggap siyang mensahe galing sa mafia organization na ngayong araw mismo ang kasal ng mafia queen at ng lalaki na anak ng kaibigan ng papa ni Mia. Halos magulat naman ang lahat sa biglaang pagtayo ni Vince. Gayong sa pagkakaalam niya, sa susunod na araw pa ang nasasabing kasal. Dahil doon, hindi na nag-abala pa si Vince. Tumakbo si Vince patungong simbahan. Dahil na rin sa traffic, kaya nagdesisyon siyang tumakbo na lang papunta doon. Vince, anong ginagawa mo? Late ka na sa simbahan, ano ka ba? Ano pa bang hinihintay mo dito? Pababayaan mo na lang ba matapos ng ganito ang lahat? May anak kayo, di ba? Kaya nga tumatakbo ako papunta doon Pakiramdam ko huli na ako. Tanging sambit na lang ni Vince saka napaupo sa gilid ng kalsada. Ramdam niyang hindi siguro para sa kanya si Mia. Hindi niya na rin kasi kayang humarap pa doon kung alam niyang masasaktan lang siya. Lalo na kapag nakita niyang masaya ang babaeng mahal niya ng ilang taon. Talagang huli ka na kung tutunganga ka dyan. Asa ng Vince na matapang, ha? Dalian mo. Doon din ako papunta kaya wag ka na mag-inarte. Sakay na. Sigaw ni Leia dito. Binigay niya rin kay Vince ang tuxedo para sa kasal. At sinabing gawin ng lahat makausap lang si Mia. Mga ilang minuto pa ang naging biyahe. Pagdating nila, mabilis pa sa 1 minuto na kumaripas ng takbo si Vince papasok ng simbahan. Ayos na rin sa kanya kahit di sila ni Mia magkatuluyan. Basta ang mahalaga sa kanya, makasama niya lagi ang anak nila. Kita niya andun ang lahat ng mga kapwa nito mafia, ang parents ni Mia na mga kaibigan, pati ang lalaking pakakasalan ni Mia. Kahit masakit para kay Vince na makitang sa iba na iikot ang mundo ng dalaga, ay ganon din siya. Nandun pa rin siya, gagawin niya pa rin ito. Bilang huling pagsubok na sinabi ni Mia sa kanya, gusto niyang makita ang babae, kahit hindi siya ang groom. Pagpasok ni Mia kasabay ng musika, tila ba nakakaantig ng puso ay siya ring paglakad ni Mia patungo sa gawin nila. Umiiyak at tila sa kanya nakatingin. Ganun pa man nakatalikod si Vince para magpunas ng luha. Ang tumungo sa kasal ng taong mahal niya ang pinakamasakit na mararamdaman niya. Noong nasa harapan na ito, nagulat na lang siya na sa kanya binigay ng papa ni Mia ang kamay nito. Saka, malugod itong binate at sinabing ingatan ng unika iha dahil pinapaubayan na nila ito kay Vince. Gulat naman si Vince na napatitig kay Mia. Dahil kahit si Leia, walang alam sa kung anong mangyayari. Ano, ayaw mo? Sabihin mo lang ititigilan natin to. Malamig na tanong ni Mia kay Vince. Habang si Vince naman, tila nagpipigil na bumoses ng malakas. Bakit? Akala ko ba? Kasi ikaw ang ama ng anak ko. Hindi pwedeng ikasal ako sa iba habang may anak tayo. Ganito kasi ang gustong mangyari ng magulang ko. Para alamin kung talagang seryoso ka sa akin at hindi mo ako hahayaang mapunta sa iba. At napatunayan nila yon. Dahil andito ka, sa'yo ako ikakasal at hindi sa ibang lalaki. Kahit sino pa yan, basta ikaw ang mahal ko. At hindi ako gagawa na ikakasira ng tiwala mo. Ganun kita kamahal. Nagsimulang maghiyawan sa loob ng simbahan nang yakapin ni Vince si Mia. Todo pasalamat ang binata dahil sa sayang dinulot ito sa kanya. Maayos na ikinasal ang dalawa. Lahat ng tao at mga bisita ay masasabi mong lahat ay nasiyahan sa kasalang naganap. Ilang taon pagkatapos ng kasal nila Mia at Vince, sobrang napakasaya ng pamilyang meron sila. Bukod doon, nabiyayaan sila ulit ng anak. At sa pangalawa nilang anak, isa itong napakagandang babae. Tinupad din ni Vince ang pangako niya kay Mia na mamumuhay sila ng masaya at malayo sa gulo. Daddy, tanong ko lang po, hanggang ngayon po ba bodyguard mo pa rin si Mommy? Binabantayan ka pa rin po ba niya? Curious na tanong ng anak nilang si Venice, kaya lumapit si Mia at ang anak nilang lalaki kay Vince para yumakap dito. Kita naman sa mukha ni Vince na tila ba maiiyak ito sa sobrang saya. Daddy, ba't ka po umiiyak? Bakit po? Masaya lang ako. Sobrang saya ko.
Pinangarap ko lang to dati pero ngayon andito na kayo. Nakakausap ko na at tinatawag akong daddy. Nakakataba ng puso. Ganito pala ang pakiramdam kapag sobrang saya ng isang tao, no? Han, thank you. Matamis na ngumiti si Mia sa asawa. I love you. Bulong naman ni Mia dito. Tinakpan nila ang mga mata ng kanilang anak bago sila tuluyang naghalikan. At pagkatapos nun, nagyakapan ng isang buong pamilya. Sa pagkakataong yon, wala nang mahihiling pa si Vince, kundi ang manatiling masaya ang pamilya niya at maalagaan niya ito ng maayos. Dahil para sa kanya, sobrang laki na ng biyaya ang magkaroon siya ng mabuting asawa at 2 anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Missing Mafia Queen, written by InSkype. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!